Magandang gabi mula dito sa Canada. At nagtataka kayo siguro kung bakit sinasabi kong magandang gabi. Kasi sa mga oras na to ay 8:30 na ng gabi dito sa Canada. Kasi dito ang buwan ng mula sa buwan ng May, actually April pa lang eh. April, May, June, July, August hanggang September, yan yung may pinakamahabang araw, lalong-lalo na yung buwan ng June, July, August. Yan na may pinakamahabang araw. Napakaiksi ng gabi. Alas 5 pa lang ng umaga, maliwanag na. Tapos, maliwanag pa rin hanggang alas 10:30 ng gabi. Ganyan dito sa Canada. Lalong-lalo na yung buwan ng June. Hindi, July pala. Buwan ng July at saka August. Yan yung pinaka-peak na may pinakamahabang araw dito sa Canada na hanggang alas 10 ay maliwanag pa rin dito sa Canada. Ang kikwento ko sa inyo ay yung tungkol doon sa pinasyalan namin sa Alberta. So namasyal kami sa Alberta. Ipopost ko na yung hindi ko pa napopost yung vlog ko doon sa pamamasyal namin. Napakaganda ng Alberta. Ang Alberta ay isa sa mga probinsya, isa sa 13 province ng Canada na masasabi kong siguro kung di man siya number 1, at least nasa number 3 or 2 na pinakamagandang probinsya ng Canada. Paborito ko siya kasi pag nandun ka, pag nakita mo yung mga Rocky Mountains, yung mga blue lake niya, tsaka yung mga blue rivers, yung kulay blue ng tubig, tsaka yung mga lake niya na kulay blue, na may pagka-green ng konti. Ay naku, para kang nasa paraiso. Talagang super ganda siya. Pinasyalan namin siya. Kaya lang pagkapasyal namin doon, pagkaraan lang ng ilang linggo, siguro mga 3 weeks ganyan, nabalitaan na nasa news na nasusunog daw yung ibang Rocky Mountains, yung town. So yung meron akong vlog na pinakita ko yung top view ng isang town eh. Kung di ako nagkakamali, baka yun ang nasunugan at saka yung mga katabing bundok o mga So akala ko naman yung sunog parang sa mga residential area, yung iba parang kaunting parte lang. Ngayon pala, kumakalat siya. Tapos na pagkaraan ng ilang 2 araw ata na sunog, may balita na patuloy pa rin daw kumakalat yung sunog. Tapos yung pagkalat ng sunog, as in lumalawak yung napiperwisyo, yung nasusunog na parte. So sabi ko, marami nasunog ng mga bahay, magagandang negosyo, gasolinahan, mga restaurant, mga apartment, ganyan, mga bahayan, mga cottage. So marami mga nasunugan. Kawawa nga sila eh. May isang lugar doon ng daming bahay. Nasunugan talaga sila. As in, walang natira sa mga bahay nila. Akala ko naman, yung sunog, mga lang siya, yung 1 araw, ganyan, 2 araw. Pero hindi ko alam titignan natin mamaya kung nasusunog pa rin. Pero dun sa mga nakakausap ko, may kakilala ko, sabi niya, may sunog pa raw, tsaka sa balita may mga sunog pang nangyayari. So, nakakalungkot kasi kung yung pinuntahan namin yung town na yun nasunog, tsaka yung mga katabing mga puno-puno, di ibig sabihin, forest fire na siya. Kumbaga yung dating magagandang bundok na nadaanan namin, probably yung iba doon sunog na yung mga puno. Actually mga Rocky Mountains naman yun kaya lang ang nakakalungkot lang doon, it takes years bago tumubo uli yung mga pine tree o mga puno doon. Kasi nga, di ba Rocky Mountains, manipis lang ang lupa nun. So, ilang taon yun, ilang daan taon bago magkaroon ng maraming makapal na pine tree para magandang tignan. Pero ngayon, nasunog yun, di ba? So, ilang taon bago makakabawi yun, yung lugar. So, ang nakita ko pa nga yung premiere yata nila, naiyak-iyak pa nung in-announce niya na nagkakaroon nga ng sunog sa mga parks nila. Ipinagkakakitaan pa naman ng probinsya ng Alberta yung mga Rocky Mountains niya, yung national park niya, kasi ang daming turistang nagpupunta. Ngayon, kung may mga turistang nagpupunta sa lugar nila, kumikita yung mga hotel nila kasi maraming nagbo-booking. Kumikita yung gasolinahan nila, yung mga naglo-long drive na kagaya namin.
Tapos, kumikita rin yung mga restaurant nila at mga grocery store. So, kumbaga kumikita rin sila sa mga parking lot. Kumikita sila sa mga entrance fee. Tsaka sa mga toll gate. Yung parang toll gate sa mga national park nila meron eh. Kada sasakyan nga doon sa pinuntahan namin, $22. So, pag pumasok ka sa national park na yon, meron kang 24 hours. Ang bayad mo, ano siya, $22. Pero yung sinasabi ko sa inyo, parang 2 araw yun eh. Hindi lang 24 hours, parang 2 days. Kasi sa lawak ng park na yon, ng mga bundok, ng mga Rocky Mountains, sa ganda at lawak, hindi kasya yung 2 araw mo para libutin mo yun. Oh. Para mag-drive ka lang, hindi mo pa rin hindi mo pa rin malilibot kahit na nag-drive ka na ikot-ikot lang. Hindi mo pa rin maiikot yun sa laki ng park. Ganyan dito. So nakakalungkot na nasunog na pala yung mga mountain na yun. So mabuti na lang may mga video pa akong natitira na pinakita ko yung mga mountains na yun. So pagkatapos na ng kwentuhan natin ito, ipapakita ko sa inyo yung sunog, yung actual na mountain, yung bago na sunog. Meron ako ilang linggo bago masunog, meron pa ako. So makikita nyo, manghihinayang kayo. Hindi ko alam kung gaano kalaki na yung sunog, pero nakakapanghinayang kung marami yung nasunog sa mga Rocky Mountains na yun. Kasi talagang ang ganda-ganda nila, ang ganda-ganda ng mga Rocky Mountains doon, at saka yung mga park nila. So yung susunod kong video, yung mga actual na Rocky Mountains, a few weeks bago masunog yung iba doon sa mga Rocky Mountains na yun, bago magkaroon ng sunog. Tsaka yung town, yung mga view, a few weeks bago sila masunugan. So makikita nyo kung gaano kaganda. Panoorin nyo ha.
Ayan. Tignan naman niyo yung ano dito, yung gabi. Ayan, ang ganda, no? Yan, kalulubog lang nung araw. Alas 9 na ng gabi ngayon. Ganda, no? So ngayon, naipakita ko na sa inyo yung sinasabi ko sa inyong malaparaisong lugar ng Alberta, yung mga Rocky Mountains. Di ba ang ganda talaga namang, lalo na in person. Kumbaga pag namasyal ka, pag nadaanan mo itong mga Rocky Mountains na to, namasyal ka, either na iba-iba yung panahon, tag-ulan man siya, maulap man siya, taglamig, tag-init, maganda pa rin yung view ng mga Rocky Mountains kahit na anong weather. Tag-ulan yan, makulimlim, maaraw, mainit, maulan, maganda pa rin silang tignan. Kumbaga talagang parang paradise, ika nga yung ganda. So nakakapanghinayang na na malaman mo na yung iba dun sa mga yon maaaring nasunog na yung mga puno nila. So yung dating ganda nila hindi na ganun kaganda pagkatapos ng sunog. So yung susunod na video naman yung mga yung mga balita wala na nasunog nga ang mga ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga kabalin, mga kabayan, yan yung mga Rocky Mountains. Diyan kami namasyal sa mga area na yan, yung sa mga gilid-gilid niyan, ikot-ikot na yan. Tingnan nyo naman yung sunog, ganyan nakalaki yung sunog. Tapos ayan no, marami-rami din yung mga nasunog oh. Yan yung mga bahay at mga business na nasunog, madami-dami din no. Yan pa yung mga nasunog oh, yan mga kabayan no, grabe no. Ito pa yung nakakalungkot, nagpunta kami dito yan, umakyat kami dyan, yung Jasper trams yan, yung Sky trams, yung sakayan paakit ng mountain. Ayan oh, nasunog yung backdrop niya oh, talaga restaurant no, nasunog din no. Grabe. Ito yung pinuntahan naming Malign Valley. Oh, kita naman ninyo ng itsura niya ngayon after sunog. So may mga, doon sa ibang pinasyalan namin, may mga nasunog talaga. Nasunugan yung mga Rocky Mountain. Pero merong ibang hindi. So, yung sunog na yon, marami pong umiyak kasi maraming nawalan ng bahay, maraming nawalan ng negosyo. Nasunugan sila, as in talagang nasunog yung mga bahay nila at yung mga negosyo. Tapos ngayon, ang masama pa o ang pinakamasama na mawawalan din marami din mawawalan ng hanap buhay. Bakit kanyo? Kasi yung national park na yon, yung national park nila nung Jasper na yon, ang pinagkakakitaan nila yung tourism. Ngayon kung nasunog yung mga Rocky Mountains na yun, siyempre hindi na siya ganun kaganda. Kahit papaano mababawasan yung nila, mga turista, mababawasan yung tourism nila. Kumbaga bukod sa babawi pa sila sa pagpapatayo uli ng mga bahay nila, tsaka yung mga negosyo nila, yung mga nasunog ipapatayo uli. Yung mawawalan din sila ng hanap buhay kasi nga yung mga turista kahit papaano talagang malaki ibabawas. So dahil nasunog yung mga Rocky Mountains, yung iba doon, tapos nasira na yung view, diba? Kasi yung mga puno ang nasunog Siyempre yung mga puno nagpapaganda yan sa mga Rocky Mountains, diba? Tsaka yung mga halaman, damo. Since nasunog yun, siyempre medyo papangit na yung ng kaunti yung view ng mga Rocky Mountains kahit papano. Tapos ilang taon pa yun bago makaka-recover. So ibig sabihin mababawasan ng husto yung turista, yung mga nagbibisit. Ang ibig sabihin ng pagbawas ng turista, bawas ang income, matumal din ng business. Tapos kokonti yung kita nung town, yung lugar nila. Kasi nga dahil sa pagkasira nung magagandang Rocky Mountains dahil sa sunog. So kasi yung mga, alam nyo ba na yung mga nagtatrabaho sa mga park nila mula sa toll gate, yung mga tao nila sa toll gate, yung mga nagmo-monitor ng mga parking lot nila, mga hotel, siyempre mawawalan ng trabaho yun. Bukod sa nasunugan na, wala na rin silang kaanong bisita muna dahil nga doon sa sunog. So nakakalungkot talaga. Alam nyo ba na binati ko pa yun doon sa isa sa mga vlog ko, yung yung marami silang mga patay na halaman. Alam nyo ba na yung mga patay na puno nila, dahil nga yung mga Rocky Mountains halos bato, kaunti lang yung lupa, madaling mamatay yung mga puno nila, yung natutuyo. Tapos pag natuyo yung puno, hindi nila inaalis or inahayaan lang nilang mabulok. So nangyari, parang
parang mas napaparami na yung mga tuyong puno. So nakaka-attract yung nasunog. Binabati ko pa nga doon sa isang vlog ko na ingat na ingat nga yung gobyerno, yung pamahalaan nila ng Alberta sa mga Rocky Mountains nila na wag silang masunugan. Ngayon, ang nangyari, nagtataka kayo kung bakit nagkaroon ng sunog. Ayon sa balita, ang pinagmulan po ng sunog ay sa kidlat. Doon nagsimula. Tapos kumalat na ng kumalat yung apoy. So nakakalungkot, no, kasi talagang ingat na ingat sila na wag masunog yung mga forest dito. Maraming mga bawal gawin na activity sa mga dito, yung mga gubat, yung mga mapuno. Bawal kasi yung nagsisiga o kaya yung nagka-campfire. Kasi nga iniingatan nila yung mga forest fire. Eto, nakapag-iingat nga sila doon. Hindi naman sila nakaligtas sa kidlat. So nakakalungkot talaga. Paano mga kabalaan, mga kabayan? Hanggang dito na lang yung kwentuhan natin. Hanggang sa susunod, abangan ninyo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at please huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat!